Kumusta mga kapito at sa lahat ng sumusubaybay sa aking vlog mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat po sa gabing ito ng inyong pag-unlock para mapanood ang aking vlog. At una po sa lahat ay shout out muna sa aking mga kaibigan sa Bahamas, sa USA, sa aking kinagis ng Barangay 702. Diyan po ako lumaki. Ganyan po sa Manila High School, Batch 75 na malapit na magdiwang ng Golden Anniversary next year. Ngayon po ay tatalakayin po ng inyong abang lingkod ang Article 12, ang jump ball at alternating possession. Tandaan po natin na during jump ball ay isang beses lamang mangyayari ito sa opening toss. Yung ibig sabihin, beginning of the game, isang beses lamang po mangyayari na maghahagis ang referee ng bola. After that, lahat po ng kasunod ay ng jump ball ay merong alternating possession. Kaya nga po isa na lamang po. Okay, talakayin natin umpisahan ng jump ball. Una po sa lahat, during jump ball situation, dalawa po ang katawagan sa mga players. Yung jumpers at non-jumpers. Meron po tayong 2 jumpers at 8 non-jumpers. At ito po ang kanilang mga procedure. Ay, tatalakayin natin isa-isa. Ang opening jump ball procedure. Unahin natin si jumper. Sabi sa rules, each jumper shall stand with both feet inside the half of the center circle nearest to his or her basket with one foot close to the center line. Ibig sabihin po yun, dalawa po yung circle doon, hahatiin sa gitna yun, ang dalawang jumper, isa ng circle doon. At ang both feet ay dapat ay nasa loob at yung isang feet ay close to the center line. Bakit po? Para po kung sakaling maghagi ang referee, kasi kung malayo po ang parehong paa niyan, pag hinihagis mo ang bola, magkasalpukan niya na parang manok. Kaya nga po, lagi silang nasa gitna at ang kalantalon ay verticality para po walang banggaan. Pangalawa, the referee shall then toss the ball vertically upwards, vertically dapat upwards, between the two opponents higher than either of them can reach by jumping. Maliwanag ko ba? Kaya nga dapat masanay ang mga referee maghagis verticality upward para po maayos ang pagtapik ng mga player sa lambola. Ang sunod-sunod lang po ay yung the ball must be tapped with the hands or at least one of the jumpers after it has started its downward flight. Ibig sabihin po nito, yung bola po ay kailangang matapik ng mga jumper kahit isa po doon after it started its downward flight. When inabot na po yung highest peak, bago pababa, at saka po lang ito magkakaroon ng legal tap pa downward flight. Kaya po sinabi, nakadikit po doon yung tap, dapat ito tapik lang, tap. Pag nagkaroon ng momentary rest sa kamay o sinuntok ang bola, close fist, violation po yun. At yung sinasabi rin downward flight, pag pa-upward flight po yan at tinapik agad ng player ang bola, violation din po yun. Kung tawagin namin ay early tapping o early touching of the ball. Okay, ang susunod naman po yung neither jumper shall leave her position until the ball has been legally tapped. Ibig sabihin po nito, sa jump ball po, hindi siya pwedeng umalis. Makakaalis lamang siya when the ball is been legally tapped. Pag hindi pa po natatapik ang bola at lumabas sa kanyang pwesto, ito po ay violation. So ulitin natin, ang jumper po ay hindi pwede lumabas sa circle. Pwede lamang siya lumabas doon sa semicircle pag natapik na po ang bola, legally tapped. Okay po. Isang sunod pang sa jumper. Neither jumper may catch the ball or tap it more than twice until it has touched one of the non-jumpers. Ito po ibig sabihin sa Tagalog yan. Yung jumper po, allowed lamang sila mag-tap twice. Kung may two tap twice, merong 4 na tapik doon. Tigalawa ang bawat jumper. After that,
hindi na nila pwedeng tapikin ang bola or hawakan ang bola until sabi doon, it touch the floor or touched by one of the non-jumpers. Okay, ganito po example niyan. Tinapik ko ng A1 ng bola ng 2 beses, hindi niya na pwedeng tapikin muli ang bola o hawakan ang bola. Pero pag ito'y tumama sa floor o sa court at tumama sa one of the non-jumpers, allowed na siya at pwede niya nang hawakan muli ang bola o tapikin muli ang bola. Maliwanag o ba? Yun ang isabi sa rules. Yung panghuli doon sa procedure ng jumper, if the ball is not tapped by at least one of the jumpers, the jump ball shall be repeated. Okay? Maliwanag ho ba? Ang infraction po doon sa number 1, 3, 4, and 5, which is Article 12.2.1, 12.2.4, 12.2.5 at 12.2.6 doon po sa rulebook is a violation. Article 12.3 penalty, sabi doon, the ball shall be awarded to the opponents for a throw-in from the place nearest to the infraction, except from directly behind the backboard. Maliwanag ba tayo doon sa jumper, mga restriction ng jumper? Dadako naman po tayo sa opening jump ball procedure ng non-jumpers. Ito po yung 8. Napaka-easy naman, madali at gawain sa non-jumpers. Una po, sabi doon, teammates may not occupy adjacent positions around the circle if an opponent wishes to occupy one of those positions. Ito pong number 1 na to, hindi masyadong pinapansin kasi bihira tayong tumawag dito. At isa pa po, wala po nakalagay sa infraction violation dito. Wala po nakalagay. Kaya tabasahin yung rulebook, wala. Kaya to hindi masyadong binibigyan pansin. Pero yung number 2, yun ang madiin na binibigyan ng pansin. Ano yung number 2? Sabi sa number 2, no part of a non-jumper's body may be on or over the circle line and cylinder before the ball has been tapped. Ibig sabihin po nito, yung non-jumper, yung 8 non-jumper, hindi sila pwede pumasok sa circle, sa loob. As long, rather, before the ball has been tapped. So, pag natapik na po ang bola, allowed na sila pumasok sa circle. Pero pag hindi pa po natatapik ang bola at pumasok sila sa circle, is a violation. So, ulitin natin, no part of a non-jumper's body may be on or over the circle line and cylinder before the ball has been tapped. Okay po? Ang infraction of number 2 nung sa jumper, ng non-jumper is a violation po to, which is Article 12.2.8 sa rulebook. So, throw-in po ito ng opponent doon sa nearest point where the infraction occurred, but not exactly behind the backboard. Okay, ano po ang mga jump ball situation na pwedeng ating ma-encounter? Okay, simple lamang po yung mga jump ball situation ating makita at madalas po mangyari. Number 1, held ball is called. Pag nagkaroon po ng held ball, ano ba ibig sabihin ng held ball? When two or more opponents holding firmly with the ball and without roughness advantage, ito po ay held ball. Tandaan po natin, marami po nang magkakamali sa mga termino about the held ball. Kasi minsan magkatanong kami sa mga player, pag nagkiklinik kami, sinasabi sa kanila na pag dalawang magkalaban na hawak ang bola firmly, anong tawag doon? Masagot nila po, sir, jump ball. Hindi po jump ball tawag doon. Ang tawag doon, held ball. And the resumption of that one, the resumption of held ball is jump ball. Maliwanag ko ba ta? Kasi itong mga term na to, maliit na bagay, pero alam nyo po ba, sinasama sa examination sa PIBA yan. Napakaliit na bagay, pero napakahalaga. Kaya dapat po alam mo natin yung held ball. Ano yung held ball? Okay ba? Pangalawa, eto, the ball goes out of bounds and the referee are in doubt or disagree about which of the opponents
last touch the ball. Okay po, ibig sabihin nito sa Tagalog, para madali, pag lumabas ang bola at yung referee sa harapan niya lumabas ang bola, nag-aagawan kasi yung dalawa, yung A1 at the B1. Meron siyang doubt kung sino last touch, tatawag na siya ng jump ball. Or yung pangalawa doon, disagree. Ano sinabi siya disagree? About which of the opponent last touch the ball. Nag-disagree rito yung dalawang referee. Ang sabi ng referee, ball ng team A. Sabi ng isang referee, ball ng team B. Yun, nag-disagree sila. Kaya magkakaroon doon ng jump ball. Okay, maliwanag ko ba? Kaya minsan sa mga out of bounds na ganoon, ang referee, ang payo ko pag senyas tayo, eye-to-eye contact tayo. Kasi doon nagkakaroon ng, wala problema kung sa last touch magkaroon ng cross call eh. Ang maging problema pa nagkaroon ng cross call doon sa charging blocking. Tapos tayo ron. Ba? Okay? Ang susunod po, itong double free throw violation occurs during an unsuccessful last free throw. Sa last free throw po ng A1, tumitira ang A1, hindi nagmintis po yun. May lane violation ng A2 at B2 at hindi pumasok ang tira ng A1 dahil nga sabi unsuccessful eh. Jump ball po yun. Po, susundin natin ulit yung arrow. Okay? Isa pa doon sa pang-apat, yung live ball lodges between the ring and the backboard. Okay? Pag live ball po yan, bola, tira, field goal, naipit po ang bola, nagalas, madalas po yan. Jump ball po tayo doon. But except, maliwanag ko ba, meron din exception between free throws. Ang ibig sabihin nun, meron 2 free throws o 3 free throws. Sa first free throw, tumira, naipit doon, hindi po jump ball yun. Magkakaroon na siya ng 2 free throw na lang kung 3 free throws. Pag last 2 free throws naman siya, okay, 2 free throws, tumira siya, naipit, yung first throw, wala po rin violation yun. Pero pag during the last free throw, at doon pa rin naipit, doon po ang jump ball. Okay mo ba? At meron pa siya doon, yung after the last free throw, followed by another throw-in from the throw-in line. Ibig sabihin nito, kung tumawag ka namang unsports, mga like foul, o disqualify yung foul, meron ball possession, natawag. So, kunyari po, nagpwede siyang 2 free throw, disqualifying foul, 2 free throw plus ball possession. Tumira, kahit isang first throw or second throw, nag-lodge po yun, wala pong jump ball. Bola pa kasi, bola pa rin lang, may throw-in pa rin. Maliwanag ko ba tayo doon? Para magkaintindihan. Ito yung panlimat pang-anim, ito magandang talakayan to, yung panlimat pang-anim. Yung panlimat pang-anim, nasa rulebook po yun, sabi doon, the ball becomes dead when neither team has control of the ball, nor is entitled for the ball. At yung pang-anim naman sasabi, after the cancellation of equal penalties on both teams, if there are no other foul penalties remaining for administration and neither team has control of the ball, nor was entitled to the ball before the first foul or violation. Baho, di ba? Kaya ako nagulo na minsan eh. Pero itong number 5 and number 6, tatalakayin po natin to dahil nandun na po sa mga obri ng rule book. Nandun po lahat to. Kaya i-cut natin ito after this ng jump ball. Sa next natin tatalakayin yung tatawag na alternating possession. Okay ho ba? Ngayon, ito pang huling-huling ating tatalakayin. Sabi doon sa panghuli, all quarters other than the first quarter and all overtime are to start. Ito nakakatawa eh. Why? Napuna ko lang po ito. May kasama akong naka-chat. Itong number 7, yung all quarters other than the first quarter and all overtime are to start. Ibig sabihin po to, yung start ng first quarter, susundin yung arrowing. Start ng third quarter, susunod. Kasi isang beses lang tayo magagis ng bola during jump ball, yung beginning toss. Oo ba? So, dapat to, sa akin lang kahit wala na ilagay sa rule book to sa rules to. Kasi, automatic naman yun during the start of the second quarter. Tigil mo lang yung araw. Sinong araw? Third quarter, ganun din. Fourth quarter, ganun din. Kasi overtime period, ganun din. So, kahit hindi na ito ilagay. Maliwanag ko ba? Meron din ako rito ang isang puna bago tayo magtapos, mga kapuso, no?
Paragraph kapito, yung Article 12.3 penalty. Nandun po, nakalagay. Kahit kayo, siguro magtataka kayo. I-analyze nyo po to. Ito po yung awarding lang naman eh. Hindi naman ito mabigat. Pero medyo may konting kalituan. Sabi doon, the ball shall be awarded to the opponents for a throw-in from the place nearest to the infraction. At nilagay pa, except from directly behind the backboard. Bakit po? Ito po yung infraction doon sa mga jump ball. Yung tapping too early, yung tapping it 3 times, 4 times, lahat ng lane violation sa gitna po, nangyari po yon. Okay? So, ibig sabihin, pag nangyari doon ang violation sa may mid, sa jump ball, may starting to, ito yung tinutukoy nito sa during the start of the game in jump ball. Ang violation po doon sa around the circle eh. So, pag nagkaroon ng around the circle, dalawa lang po ang throw-in doon, either front court o back court. Maliwanag ko ba? Kasi po, pag ilalagay mo yung except from directly behind the backboard, kung nangyayari lamang ito, kung mayroong throw-in sa end line, i-analyze nyo po maigi. Hindi man tayo nang magaling, pero napansin ko po ito sa rulebook ng FIBA. I-analyze nyo maigi. Ang sinasabi sa except from directly behind the backboard, pag meron tayong throw-in sa end line. But this situation po, kung titignan nyo maigi, nagkaroon ng violation doon sa center, during the jump ball, doon sa gitna center. Mahirap pong mangyari na magkaroon, during jump ball, na magkaroon ng violation doon sa end line. Parehong dulo. Suntok sa ball nyo, 99.9%. Magkaroon ng violation. Kasi ang violation po sa circle, ano po yung mga violation doon? Tapping too early. Yung lalabas yung jumper. Di ba? Yung non-jumper, hindi pa legally tip, pumasok. So, doon po na umiikot ang violation. Di ba? So, sabi doon sa rulebook niyon, ang throw-in, sabi pa sa Aubrey, ang throw-in either front court o back court. Pag sa front court, 14 seconds. Pag sa back court, 24 seconds. Maliwanag ko ba? Kaya ito lang po ang isa sa mga puna ko eh. Pero, puna ko lang naman po. Pero, since FIBA, sabi ng FIBA, ganito, nakasulat doon, okay lang. Pero, nakita ko kasi medyo may konting butas. Okay po? Okay, Pito? Okay, muli po, maraming salamat po sa inyo pagtunghay sa aking vlog. At pasensya na-delay ang aking dahil sobrang busy po tayo ngayon. Marami tayong ginagawa. At nag-uulan, dapat nga po tayo sa basketball court ako magkakandak ng vlog. Pero lagi pong ulan, masama panahon. Okay po. At sa mga sumaybay po, huwag kong kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment, follow. At please po, push the notification bell po para po marami mag-share. Maraming salamat po sa inyo lahat at isang magandang araw muli sa inyo lahat. Thank you.